Hi, magandang araw po muli sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan po natin kung ano po ang makikita po natin sa ating first reading of the day. Mamaya na po natin buksan. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third reading of the day at yung fourth reading of the day kagabi. No, bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day, para po na subaybayan nyo po ang pagkasunod-sunod po ng ating video, Pili na po tayo ng 20 cards, I mean. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, buksan muna po natin ang ating kandila. Okay, buksan na po natin ang ating first card. Nako, ang first card po talaga natin ngayon ay it's all about your relationship, Naiisip niya po ang inyong relationship, paano po kayo nagsimula, paano po nyo ito pinalago, ang inyong samahan, at kung papaano ka po niya naiwanan at iniwanan, Ang tao pong ito, tunay na naiisip niya po kung paano ka po niya iniwan, kung paano ka po niya pinabayaan, at talaga pong hindi po siya napapalagay, hope na ito ay nagbabalik-balik po sa kanyang pakiramdam, or ito po ay nagbabalik-balik po sa kanyang isipan, Nawalan po ito ng kumpiyansa sa kanyang sarili, lalo na po itong taong to ay para po siyang hindi niya po alam na para po siyang nilalagnat, para po siyang talagang hindi niya po alam kung ano po na nagmamanifest po, even sa physical niya po, sumasama po ang pakiramdam nito, pakiramdam niya po talaga ay hindi niya po alam kung ano po ang mga susunod na kaganapan sa buhay niya, Ang pakiramdam po ng person na ito ay talagang hindi na po siya mapakali, Talagang iniisip-isip ka po niya, at talagang sa totoo lang po, ikaw po ay laman ng isipan nito, Hindi lang po isip niya ang may laman sa iyo, kung di po pati po ang
puso nito, no, ay laman ka pa rin po ng puso nito, no. Kaya lang po, for some of you, hindi na po naniniwala, or for some of you, wala na pong tiwala, may trust issues na po. It is because of this person, ano, kasalanan niya din po, no, kung bakit ka po nagkaganyan sa kanya. At sa nakikita ko po ay talagang naging mabigat na din po para sa iyo ang magtiwala muli sa taong ito, no. Talagang dati po ay tiwala ka, pero ngayon po ay nagkaroon ka na po talaga ng trust issues sa kanya, no. Lalo na po hindi po siya makapagdesisyon kung ano po talaga ang gusto niya sa sarili niya, no. This person really manifest, no, na talagang hindi niya na po alam kung ano po ang gusto niya sa sarili niya. Hindi niya po alam kung paano ang mga susunod na kaganapan sa buhay niya. Hindi po siya makapagdesisyon dahil po yung pagdidesisyon niya po talaga ay somehow nakabase po kung ano daw po ang ipapakita mo sa kanya, kung siya ba ay may pag-asa pa sa iyo, kung siya ba ay totally ay makakaramdam ng kahit konting sign from you, no, na meron pa siyang aasahan, ano, dahil masyado pong sigurista ang person mo. Gusto niya pong lumapit sa iyo kapag nakita niya po na ikaw po ay, kumbaga, ay may pag-asa pa siya sa iyo kahit papano, no. Ang taong ito po ay puno ng doubts sa sarili niya, no. Parang alam niya po sa sarili niya na wala na po siyang aasahan. Alam niya po sa sarili niya na masyado kanyang nasaktan at hindi na po ito papayag ulit sa mga susunod na panahon, ano. Ayan, no. Hirap na hirap po ang person na ito. Ayan po talaga, naiisip niya po yung inyong partnership, naiisip niya po lahat ng mga nagawa niya sa iyo na hindi niya po inaasahan, at talagang siya mismo po ay hindi niya po ma-explain bakit po nagawa niya po sa iyo ang mga bagay na to, no. For some of you, ang taong ito po ay mabait naman po nung una, pero talaga pong dala po ng matinding kalungkutan, matinding kaboyingan. Siya po ay nakaramdam ng takot, ano, at hindi po siya makalapit sa iyo, gawa na rin po ng sarili niya pong kalokohan, no. Ang taong ito po sa totoo lang ay kahit po sa mga susunod na araw, ito pong taong ito ay hindi po siya matatahimik kakaisip sa iyo. At sa tingin ko po talaga ay siya po ay natukso, no. Talaga pong itong taong to ay aaminin naman po niya, aminado naman po siya for some of you na siya ay natukso, no. Pero for some of you, talagang pilipitin mo man po ang leeg nito, hindi po siya sa iyo aamin, ano. Ang tao pong ito ay may matinding pride at talagang gugustuhin niya po na hindi mo po siya mahuli, no. Talagang ang taong ito po ay sadyang mataas ang kanyang pride. Impulsiveness, naging very impulsive po siya sa lahat ng desisyon niya. Hindi niya po pinag-isipan, kaya po siya po ay nagkaroon ng matinding depression, ano. Deep inside this person, matindi po ang depression niya, no. Hindi lang po niya pinapakita sa iyo, pero aaminin ko po sa iyo na ang taong ito tunay po, no, nakakaramdam ng matinding pride, ano. Hindi niya po ma-explain sa iyo, pero ito po talaga ay nakakaramdam ng matinding depression, ano. Parang nag-slow down yung buhay niya, at ang pinapakita niya na po through social media, through sa lahat ay false success, meaning living beyond means, no. Hindi po niya talaga maamin sa iyo kung ano daw ba talaga ang nakikita niya, no. Sa totoo lang, sa nakikita ko, there is this emptiness and emotional loss, no. Ang taong ito ay may emotional loss na nararamdaman, ano. Talagang sa nakikita ko po, very dissatisfied siya, at talagang empty po ang nararamdaman ng taong ito sa ngayon, no. Hindi niya po maamin sa iyo, pero this person talaga pong somehow ito po ay hindi niya po talaga sukat akalain kung ano po ang kanyang dapat gawin, ano. Nai-insecure po siya. There is this insecurity, no. Ang tao pong ito ay nai-insecure sa ngayon, no. At hindi niya po alam kung paano niya lalagpasan ito, dahil alam niya po deep within this person, alam niya po na siya po talaga ang may kasalanan ng inyong paghihiwalay.
Gusto niya pong mamahinga from all of this. Gusto niya pong magkaroon ng peace of mind. Pero hindi niya po magawa na magkaroon ng peace of mind dahil po talagang ang taong ito ay nakakaramdam ng maraming conflict, no? And meron po siyang lack of direction, no? Nawalan po ng direksyon ang buhay nito because masyado po siyang careless, no? Sa kanya pong mga naging desisyon sa buhay, hindi niya po pinag-isipan. Masyado po siyang naging greedy, makasarili, at hindi niya na po inisip kung ano po ba ang mangyayari sa kanya, no? Very disorganized po ang buhay ng taong ito sa ngayon, ano? Kahit po ano ang sabihin niya, ay talagang lumalabas po ang karma, no? Kahit ano po ang pakita niya, false success, no? Kunwari masaya siya, pero ayan po, lumalabas at lumalabas po ang karma, no? Hindi niya po yan maitatanggi. True enough, sa lahat ng gagawin niya, nakakaramdam po siya ng failure and defeat, no? Talagang hindi niya po ma-explain, pero siya po ay nakakaramdam ng matinding defeat at pagkatalo, no? Siya po ay totally ay lalapit po ito sa iyo balang araw, no? Hindi po ito mapapakali at ito po ay lalapit sa iyo whether you like it or not. Ito pong taong ito ay lalapit po sa iyo. May coldness po siyang nararamdaman kung sino man ang kasama niya ngayon dahil ikaw po ang naiisip niya. Nanlalamig po siya sa kasama niya ngayon dahil ikaw pa rin po ang laman ng isipan niya at puso niya kahit ito po ay kanyang i-deny, no? Dissatisfied po siya and lack of inner joy. Talaga po siya po ay nakakaramdam ng dissatisfaction, ano? At wala po siyang malalim na saya na nararamdaman, no? Actually, talagang nanlalamig siya sa kasama niya ngayon dahil ikaw ang namimiss niya. O dahil namimiss ka niya. At naiisip ka niya. Yan, no? So nanlalamig siya sa kasama niya ngayon dahil namimiss at naiisip ka niya. True enough, ang person pong ito, sabi sa iyo, ay very dissatisfied, no? At hindi po siya masaya sa kanyang buhay. There is this lack of inner joy at sa nakikita ko po, magtutuloy-tuloy po yan sa mga susunod na panahon. Okay? That is your first reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong ang inyong mga emosyon dito sa aking reading. And for those of you who would like to have to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart dahil nalalapit na po ang ating One Love a Day para sa ating mga street lolos and lolas. Ganon din po ay kung sino po sa inyo ang gusto magpa-private reading, you can message me po or you may message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po na alam nyo na po, no, na meron po tayong fake na Lady Elena, no, gusto ko lang po iparating sa inyong lahat, no, na tayo po ay pong lahat ay mag-ingat dyan sa fake na Lady Elena na yan. At yan po ay nanghahack ng inyong mga accounts. So, dun lang po kayo mag-message sa pinaka-dulo ng video na ito. Bago po yun, nilabas ko po yung fake account. Kaya magkakaroon po kayo ng idea. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ang lagi ko pong payo sa inyo is just to
Live one day at a time. Natulong nyo na po yan sa inyong sarili. Patawarin nyo po ang sarili nyo. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, spoil yourself, enjoy your life, and be grateful that we are still alive. At marami pa po tayong chance para mabago po ang mga pagkukulang po natin sa ating mga sarili. And also, you have to love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For the meantime po, ako ay aalis muna at magre-recharge ng aking energy, no? Dahil lately po ako ay nagiging masakitin because of iba-ibang energies. So I really have to go somewhere and mag-recharge po ng energy. But kahit po nasa lupalop ako, maliit man po ng konti ang aking reading, ay ako po ay magbibigay pa rin sa inyo ng reading of the day. Maraming salamat po and God bless you all. I love you all and maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.